Muli isang magandang gabi sa ating mga kaimpapawid at kami natutuwa at nagagalak na muli kayo namin ka, makasama no sa Himpapawid no. Ngayon ay panahon ng Semana Santa at ngayon ang simula ang unang araw ng tinatawag nating Trido no na nagsisimula sa Huwebes Santo, Biyernes Santo hanggang sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So ito yung mga napakahalagang panahon at mas maraming salamat doon kasamang dates pala no, Nimpa nung binanggit niya yung 10 tradisyon ng Semana Santa. So siguro si Nimpa nami-miss mo rin 'to ano, ikaw ay matagal-matagal na rin dito sa Italia. So kumusta ba ang pagse-celebrate mo ng Semana Santa? Unang-una, binabati ko po uli ng magandang gabi. Nagkaroon po kami nung Sunday, 'di ba, Palm Sunday. So Mm. nagkaroon kami ng prosesyon, tapos nagmisa at ginunita namin ang araw ng muling pagbabalik ni Kristo. Yan. So, Nag ngayon ngang gabi, so minsan maaaring may magtatanong na 'di ba kadalasan sa mga radyo, sa atin 'pag panahon ng Semana Santa ang puro topic at kung meron mang pag-e-airy sa radyo ay puro mga refleksyon o espirituwal na mga ika nga gawain 'no. So, pero medyo nakakaiba itong atin kasi meron ngang isang napakahalagang pag-uusapan din. Pero may tanong ko rin, ah hindi ka ba rin nagtataka na sa gabing ito, hindi lang natin pag-usapan yung pang-ispiritwal na bagay, pero pag-usapan din natin ang itong mainit na issue, yung eleksyon na kasisimula lang dito sa overseas absentee voting, no? So bakit ka ba pag-uusapan natin ito? Ano sa tingin mo kasamang Nimpa? So mahalaga po natin pag-usapan 'to dahil online voting ngayon. So marami po sa ating mga kababayan na hindi po talaga marurunong sa computer, sa online. So kailangan po natin itong mabigyan ng matutukan ng pansin at para po wag muling magkaroon ng dayaan kagaya po na nangyari nung last na botohan na kitang-kita naman po natin ang nangyari na dun ng dahil sa Smartmatic na yan po, nanalo ang mga hindi dapat manalo, na hindi naman karapat-dapat na pumwesto. Kaya masasabi ko po, sana, 'wag magkaroon ng dayaan ngayong eleksyon dahil marami sa ating mga kababayan ang mga hindi na nagtitiwala. Wala na silang, tiwala sa ating, COMELEC. Sasabihin nila, "Bakit pa ako boboto, alam na alam naman kung sinong mananalo." Ayun, kailangan magkaroon tayo ng educate natin yung mga tao about, online voting. Hmm. Siguro, dahil sa napakainit nitong usapin na ito at nasa panahon tayo ng Semana Santa at siguro mahalaga rin dito yung pagninilay kasi nabanggit mo nga na wala na yung tiwala ng tao sa gobyerno o sa COMELEC at siyempre hindi rin nawawala ang kwento ng pandaraya. Pero itong mga bagay na ito ay maring mabibigyan tayo ng liwanag no, sa ating pag-uusap ngayon, lalo na sa ating pagninilay sa panahon ng Kwaresma at siyempre na mayroon ding kinalaman sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya hindi ko na patatagalin 'no, nais nating ipakilala ang ating makadaupang palad sa gabing ito at siguro kilalang-kilala na rin natin ito dahil hindi lang naman ito first time na naging guest 'no. So ang ating panauhin sa gabing ito ay walang iba kundi isang kasamahang pari na mula sa orden ng Heswita. Siya din isang makata 'no, na kilalang-kilala sa 'pag nagsalita 'to meron laging itong mga tula at malalalim na tula. At siyempre, isang propesor 'no, nagtuturo dito sa isang napakaimportanteng unibersidad dito sa Roma, ang Gregorian University. At siyempre higit sa lahat ay isang tunay na advocate sa katarungan at kapayapaan para sa ating bansa at siyempre sa buong, para sa buong bayan 'no. So walang iba kundi nais naming ipakilala si Paring Bert o Father Albert Alejo. Paring Bert. Good evening po, Father Bert. Paring Bert. Magandang bonasera. Salamat, Buonasera, Father. Father Aris, Nympha, Ditz,
Galing naman ng katisismo, adult catechesis ni Ditz, no? Oo Hmm. nga eh. Pwede na, Father Aris, pwede na tayo magpahinga pag gaganyan yung mga lahi ko. Kaya nga paramihin natin yung Katulad mga nila ganun pa. Nympha, nila masisipag eh, no? Na, kaya ito yung So, mga paramihin natin. salamat sa imbitasyon, no? Ano bang gagawin natin ngayon? Okay, so paring Tatanong. Bert, kasamang name pa, may tatanong ka? Hindi, kayo man po muna. Okay, sige, ako. Once. Sige. Paring Bert, ang tema natin ngayon ay ito yung pagninilay sa panahon ng Kwaresma tungo sa pagsasakatuparan ng malinis na halalan, no? So, paring Bert, mukhang nararapat bang pag-uusapan 'to sa panahon ng Kwaresma, itong halalan, no? Parang ano bang kinalaman, gusto sabihin ng iba na bakit sa panahon ng Kwaresma dapat ay puro pagninilay, puro espiritual na bagay at wala munang politika. So, sa ano bang masasabi mo doon? May gano'n kasing pananaw eh. Magandang pinagsama natin ito kasi sa totoo lang hindi magkahiwalay. Aha, Didiretsuhin ko na, no? Madalas sinasabi natin si Jesus ay nagpakamatay para sa kaligtasan ng sanlibutan. Tama ba yan? tama. Hindi. Hindi siya nagpakamatay. Pinatay. Hindi Pinatay. rin siya nahimatay. Hindi siya nahimatay. Katunayan, talagang pinasa niya yung Pinatay. krus hanggang katabas-tapusan. Hindi rin siya nagpakamatay. Na kusa siyang umakyat sa krus, tapos may dala siyang martilyo at mga pako, ipinako niya yung paa niya, tapos yung kaliwang kamay, tapos nakiusap siya sa mga sundalo, pakitapos mo nga itong kanang ko. Hindi naman siya, hindi siya nahimatay, hindi siya nagpakamatay, hindi niya sinaksak yung sarili niya, hindi niya ipinilit na ngay, patayin mo ako. At lalong-lalo na hindi siya pumatay. Wala siyang inutusang pumatay, wala siyang pinatay. Katunayan, yung mga pumapatay sa kanya, sinika pa rin niyang patawarin, no? Ipinagdasal pa niya. Oo. So, linawin natin 'yon. Hindi siya nahimatay, hindi siya nagpakamatay. Totoo, nag-alay siya ng buhay, pero hindi sa pamamagitan ng pagpapakamatay. At wala siyang pinatay, wala siyang inutusang patayin, no? Katunayan, ano siya namatay? Pinatay. Pag nung pinatay siya, ibig sabihin may pumatay. Nung pumatay, nung merong pumatay, may nag-utos na patayin siya. Ang nag-utos yung may kapangyarihan. Ang may kapangyarihan, yung mga nakaluklok sa mga pwesto na may kakayang magpasya kung sinong bubuhayin, sinong papatayin. At sa pagkakataong ito, sorry, mas maganda siguro para mayroong konteksto yung pagninilay natin, pwede natin kilalanin yung mga iba't ibang tao, iba't ibang aktor dito sa panahon ng Kwaresma. Sinasabi ni kanina ni Ditz, nagsisimula yung mahal na araw sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Ang Jerusalem ay capital. Yan yung syudad. Saan galing si Jesus? Sa Galilea. Nagmarcha sila. Tapos nung papasok na, tumingala siguro siya, wow, ang galing ng laki ng ng syudad. Parang pumapasok ka dito sa Roma. Merong mga tao na nagpalaspas. Sino yon? Yung mga kasama niya ang dumating. Kasi kilala siya. Sabi, Hosana sa dumarating. Saksi kami sa mga ginawa niyang milagro. Kababalaghan, pangangaral sa mga mahirap, pagpapagaling ng mga may sakit. Yung mga dinatnan, mga tiga Jerusalem, marami dyan nakarinig lang ng konti. Tapos nagtatanong-tanong sila,
Sino yung dumadating? Ano yan? Kakampanya ba yan? Bakit meron siyang bandwagon? Sino yan? Tapos bulong-bulungan na yan. Yan yung yan yung nagmimilagro, magaling magturo. Naku, pero ang dami niyan kasama. Oo. Ngayon, merong mga tao na hindi siya tanggap. Katunayan, sa umpisa sa linggo ng palaspas, ang sigaw ng mga tao, Osana. Maya-maya, pagdating ng Biyernes Santo, ibang nang sigaw ang marinig mo. Hindi na Osana, kundi mamatay ka na sana. Patayin ka na Patay ka sana. na sana. Ngayon, ang tanong, baliktarin ba yung mga tao na kanina pumupuri sa kay Jesus, maya-maya gusto na siyang patayin? Hindi, linawin natin. Ang sumisigaw ng mga Osana, yung mas nakakakilala sa kanya at yung nakarinig ng magagandang bagay. Yung sinasabing mamatay ka na sana, mas gusto namin si Barabas. Patay ka na sana. Yan yung mga hindi siya ganong kilala. At mga taga-syudad, at lalong-lalo na, nung iniharap siya kay Pilato, teka muna, sino si Pilato? Romanong gobernador. Hudyo ba siya? Hindi. Romano. Bakit merong Romanong gobernador? Meron kasing mananakop. Merong kolonyalista, imperialista na sumakop sa bansang Judea. At ito namang mga leader ng mga reliyoso ng mga Hudyo, dahil gusto rin nilang protektahan yung kanilang mga interest na posisyon, nakikipagkutsaba sila doon. Yung iba sa kanila, nakipagkutsaba kila Pilato. At katunayan, sabi, ah, yung batas, yung puwersa yung batas ng Romano ang ipatupad mo dito. Kung hindi, isusumbong ka namin sa emperador. Mapansin mo, lumilinaw dito, no? May mga tao, hindi lang ito basta maraming tao. May mga tao, iba't iba, merong taga-syudad, merong mga galing sa probinsya na nabiyayaan ng pagpapagaling ni Jesus, pangangaral, pagbibigay ng lakas ng loob para sa buhay. Meron namang mga hindi siya kilala at ang nangyari, sa harap ni Pilato, nung tinatanong ni Pilato, ano bang kasalanan niya? Wala naman ako nakitang kasalanan. Wala naman siyang pinatay, wala naman siyang ninakaw. Kasalanan yan. Alam mo, doon sa maraming mga tao, may mga chuchu, nagkalat ng fake news. Sabi, isigaw niyo si Barabbas. Isigaw niyo si Barabbas. Ang dami ng mga sulsol noon. Paikot-ikot yung mga nagsusulsol. Parang sa ngayon, ang dami mga fake news. Hanggang sa lumakas ang boses, ang dami-daming mga likes and dislikes, mga ganyan. Sabi ni Pilato, well, sige, bahala kayo. O di, sige, patayin. Ganyan. Ako, kung sa akin lang, gupitin ko lang yan. Ay, hindi. Kailangan patayin. Sandali, sabi ni Pilato, sandali, pwede ka naman, palayain yung si Barabas. Sabi, hindi yan ang gusto namin. Ano yan? Ang gusto namin patayin mo, yung walang kasalanan. Oh. Alam niyo, ang lupit eh. Ang lupit ng mga pangyayari na yun. Paano nangyari yun? Sa konteksto na merong mga makapangyarihan sa lipunan na hindi mapakali kapag yung mga matitino ay nakakakuha ng mga tagasunod. Hindi na sila pwedeng manatili sa kanilang mga posisyon. Kaya nga po, siguro, hinto muna ako sandali dito, gusto kong ilagay sa totoong sitwasyon. Siyempre, sa mas malalim na spiritual na pakahulugan, inalay ni Jesus ang kanyang buhay. Totoo naman yun. Pero may konteksto. May konteksto. Nga nagpangaral siya ng mga mabuting bagay, tumulong siya sa mga nasa laylayan, pero siya pa rin yung pinag-initan dahil maaagaw ang kapangyarihan sa lipunan, maaagaw ang kapangyarihan ng mga nasa itaas ng antas ng pamahalaan.
ano yan, pareho yan sa religious at saka secular state apparatus. So, nung sumigaw sila, patayin si Jesus, doon, pinapasan sa kanya yung cross para siyang magnanakaw, para siyang ano, kriminal. At hanggang sa doon, naialay niya yung kanyang buhay, nilibing siya, nabuhay uli, nagtagumpay siya. So, tapos-tapusan, pwedeng pansamantala manaig ang poder ng mga mandaraya. Pero sa malaot madali, hindi sila permanente. Mai-Interpol sila. Mabibilanggurin sila. Tatamaan Ma, din sila ng katarungan. Okay? ICC. Sige. So, hinto muna ako doon. Tingnan natin kung paano natin to palalalimin. No? Oh, so kasamang name pa, meron kang tanong? Follow up? Hindi po natin basahin yung konteksto. Tuloy na tayo. Oh, maganda na yung Tuloy na. kwentuhan. Maganda na yung Okay. kwentuhan natin. Hindi, gusto ko pong malaman, Father Alejo, kung ano po ang ano po ang epekto ng ano po ang kahalagahan ng Kwaresma sa mga Katoliko? Importante na malagay tayo doon sa tama. At ang mapapansin mo, nung pinatay si Jesus, may mga naumpog may mga natauhan na may dugo pala sa kanilang mga kamay. Ang Kwaresma, ang pinapaulit-ulit dito ay paglilinis ng kalooban. Pero isama natin ang paghuhugas ng dugo sa ating mga kamay, sa ating lipunan. Na sana matigil na tong patayan, matigil na tong pang-aapi, matigil na tong, wag tayong maging kasangkapan ng dahas. Wag tayong maging kasangkapan ng pagpapahirap sa mga maralita. Wag tayong maging kasangkapan o instrumento o kasabwat ng mga makapangyarihan na imbis na maglingkod sa lipunan ay may pansariling interes lang. Sana nasa tamang lugar tayo. Ang maganda kasi dito sa Kwaresma, kitang-kita mo dumadaan ang matuwid. Saan ka pupwesto? Saan ka pupwesto? Dumadaan ang matuwid, ang banal. Nasaan ka? Saan kang panig? Nasa inaapi o sa nang-aapi? Doon sa matino na handang panindigan ang tama o doon sa nagtatakip ng katotohanan at nanunulusol sa ibang mga tao para sumunod sa kanilang dahas. So, dito ngayon, kaya may pagka-eleksyon to May pagka, seryosong spiritual na pagpili na may kinalaman sa panlipo ng halalan. Nga, 'di ba sinasabi nga natin na ang pagboto ay isang sagradong gawain, no? So, ano bang ibig sabihin pag sinabing sagradong gawain ng pagboto? Father. Ibig sabihin, sana pinag-isipan talaga natin na sana namimili tayo. Yung iba, nangyayari, nalilito, ganyan, Oh. Kaya dito, may kinalaman ang mga institusyon na dapat tumutulong para linawin ang kaisipan ng ating mga kababayan, kasama yung sarili natin. Kaya gusto kong sabihin siguro ngayon, madalas kasi pinag-usapan natin ito kapag meron ng eleksyon. Importante siguro kung magkakaroon tayo ng faith-based political education. Hindi po pwedeng voters education lang. Hindi po pwedeng pag may eleksyon, diyan tayo mag-uusap ng tungkol sa sa tamang pagboto. Importante
Anong gagawin natin sa panahon ng halalan? Okay, yun, importante yan. Iyan yung voters education. Pero importante pala, ano yung dapat na programa natin bago maghalalan at pagkatapos maghalalan. Bago maghalalan, kahit ordinaryong panahon, importante na pinag-uusapan natin, ano ba ang lipunan? Ano ba ang mga antas ng lipunan? Ano ba, bakit ba kailangan may pamahalaan? Ano ba ang kapangyarihan ng pamahalaan? Ano-ano ang kapangyarihan? Merong executive, merong legislative, merong judiciary. Dapat pinapaliwanag natin yan para hindi tayo bumoboto ng mga mambabatas kung paano tayo bumoboto ng kapitang barangay. Iba kasi yung trabaho nun eh. yung iba yung executive, iba yung legislative. Legislative ba gagawa ng batas siya? Hindi po pwede yung mga walang alam sa batas. Kaya lang, parang nalilito tayo na hindi kasi na ipapaliwanag na iba yung baboto natin na doer, yung taga-implement ng mga programa, iba naman yung taga-gawa ng batas. May mga tao dyan sa Senado, wala talagang alam. Hindi talaga nag-aaral. eh, kaya wala talagang plano na isang katuparan ng mga batas na yun. So, importante, bago mag-eleksyon, meron tayong faith-based political education. Alamin natin bakit importante yung merong gobyerno, anong kapangyarihan at limitasyon ng gobyerno, bakit importante ang mamamayan, anong karapatan at katungkulan ng mamamayan, diyan maintindihan kung bakit mahalaga ang eleksyon. Ngayon, binanggit ko rin yung pagkatapos ng eleksyon. Sabihin na natin, pumili ka ayon sa gusto mo. Ngayon, kung sino yung nanalo dyan, kung hindi rin lang ng daya, ay igagalang natin yan. Pero kailangan bantayan natin. Bago mag-eleksyon, kailangan ayusin natin yung ating pag-unawa. Pagkatapos ng eleksyon, bantayan natin yung mga pinili. Yeah. So, Paring Bert, sundot lang na follow-up. So, paano natin magagamit o ma-apply yung ating pananampalataya sa ganung pamantayan na nabanggit no, sa isang faith-based political education? So, saan pumasok yung ating pananampalataya sa ganung usapin? Sa isang simpleng paliwanag. Alam mo, ang lalo na sa Katoliko, no? Meron tayong Biblia, andiyan yung kwento ni Jesus, pero pagkatapos na naisulat yung Biblia, nagpatuloy yung mga apostol eh. Tapos yung simbahan nagpatuloy. At kasama sa mga turo na application ng Biblia ay yung tinatawag na Catholic social teachings. Na hanggang ngayon parang sikreto pa rin. Pinakatagong lihim. Pinakatagong lihim ng simbahan hanggang ngayon talagang hindi lumilitaw yan sa mga homilya, hindi lumilitaw, wala yan sa katisismo, etc. Hawak ko ngayon ang isa sa pinakahuling encyclical, yung tinatawag na Fratelli Tutti, na kung pa pwede lang ako, volunteer ako, pwede ako mag-seminar ng tungkol dito sa mga Catholic social teaching para linawin natin na meron palang turong ganun. Meron palang turo ang simbahan tungkol sa mga sahod, sa paggawa. May turo pala ang simbahan tungkol sa giyera, tungkol sa kapayapaan, tungkol sa tubig, tungkol sa hangin, tungkol sa polusyon, tungkol sa environment. No? Meron palang turo ang simbahan tungkol sa teknolohiya, sa kababaihan, sa mga karapatan ng tao, ng mga bata, ng mga migrante. Meron palang turo ang simbahan tungkol sa gobyerno, tungkol sa mga corrupt, tungkol sa corruption, tungkol sa pagpapatakbo ng lipunan at ng pamahalaan. At meron pang mamaya kung may oras pa, ibabasahin ako na, paano kung hindi ba pwedeng pagpapatawad na lang? Kung maraming pinatay yung presidente, let's move on, patawarin na lang natin, kakaawa naman. Di ba?
let's move on. Hindi ba pwedeng magpatawad na lang? Ganon. No? Hindi. Kasi merong mga turo ang simbahan kung paano mamahalin. Sabi, mahalin ang kaaway. Oo. Pero paano mamahalin ang mga nang-aapi? Tanggalan mo ng kapangyarihan para hindi siya patuloy na maging masama. O, di ba? Yes po. Yo. So merong kinalaman ang turo ng simbahan, unang-una liwanag ng tama at mali, no? Pangalawa yung tibay ng loob na panindigan kung ano yung ating pinakamalalim na pinaniniwalaan. Si Jesus nag-alay ng buhay. Hindi natin ipagpapalit yung mali at tama para lang mailigtas yung buhay natin. Ganun eh. So, medyo mahirap pa. Kaya nga yung iba martir eh. Kaya mag-iingat ka, Father Aris, ha? Nimpa. Father, ibig po sabihin na ang simbahan ay pwede pong makialam sa mga nangyayari po sa halalan, no? Sa ating mga nangyaring halalan na obvious na may daya naman. So, Sabi ano mo, po, bawat pwede. oh, gusto pong malaman kung kayo po ay may karapatang makialam. Kayong ang simbahan ay may karapatang makialam sa mga nangyayari sa ating pamahalaan, sa ating bansa. Sabi mo, pwede bang makialam? Ang Opo. sinasabi ay dapat. Dapat. Ngayon, pag sinabi nating simbahan, merong mga laiko, marami yan. Merong mga pari, clergy. Oo. Ngayon, yung larangan ng partisan politics, pangkaraniwan sa laiko talaga yan. Oo. Di ba? Kasi sipin mo, halimbawa, pare ako, yung magkalaban na kandidato, ibang partido, parehong katoliko eh. Oo. Ngayon, kung mampilang ako sa isa, o kaya magme-membro ako ng isang political party, o kaya magme-membro ako sa isang party list, magiging limitado na yung pagbubuo ko ng komunidad. So, pangkaraniwan, mas dapat ang pakikialam sa mga pangpolitika at partisan politics ay sa mga laiko. Sa mga laiko yan. Pangkaraniwan. Ngayon, ang ibig sabihin ba noon, dapat tamimi lang kami nila Father Aris? Ba, hindi rin naman. Pag may pinatay dyan, Papa-blessing eh. Papa-bless ng patay eh. Ng pinatay eh. Pagka nagkwento yung yung pamilya ng pinatay, Father, alam mo ba nangyari? Ganyan, ganyan. Pwede ko bang sabihin na, sandali, magbe-bless lang ako ng patay. Ayoko nung marinig kung paano siya namatay o pinatay, sinong pumatay. Hindi naman pwedeng gano'n, ano? Hindi naman pwedeng gano'n. Ibig sabihin, hindi mo maiwasan. Dahil yung mga mamamayan, yun din yung mananampalataya. Nagkakadugtong yan eh. Pagka walang trabaho, walang matuluyan, lumalapit din yan sa simbahan. Yung simbahan naman, para makapagtayo ng altar, humihingi rin sa mga laiko. Galing din yan sa paghahanap buhay. Pag magtatayo ng simbahan, kailangan ng lisensya para magtayo ng building. At ang simbahan, dapat pag magtatayo ng simbahan, dapat may parking lot. Kasi kung hindi nag-iisip tungkol sa lipunan ang pari, buong lote pupunuin niya ng simbahan. Wala nang mga parking lot. So magta-traffic, magagalit ang tao. O ibig sabihin, may connection eh. May connection yan, no? Ngayon, iniiwasan ng mga kaparian na one-sided lang talaga siya. O sila, kami. Oo. Iniiwasan yun. Partisan. Pangkaraniwan. Pero pag dumadating naman sa, halimbawa, may mga issue sa Kongreso na isasabatas yung ganitong panukala, siyempre, ba't nakikialam din yung simbahan? O, di ba, no? Kasi nga, ilalagay sa batas yung usapin ng moralidad. Yung moralidad, pumapasok dyan ang simbahan. Pero yung moralidad, ililipat mo sa legalidad,
trabaho na ng gobyerno yun, eh nagkakahalo yan eh. Nagkakahalo yan. So, may pakialaman, pero may paggalangan din kung ano yung limitasyon. Hindi lahat ng mga bagay na pagpapasya ng mag-asawa, kung halimbawa, magse-sex ka ba ngayon? Hindi rin yan papakialaman dapat ng gobyerno, di ba? Yes. Pero, meron din mga bagay na hindi porke katoliko ka, i-impose mo yung Catholic faith. Eh, yung iba naman hindi katoliko. Meron mga Muslim dyan, may mga protestante. Yes. Hindi po pwede na kung ano lang yung paniniwala ng katoliko, yun lang din ang susundin ng politician na katoliko. Kailangan makinig din siya sa ibang tao. So, may pakialaman, pero may paggagalangan din sa mga limitasyon. Okay? Father, So, okay. So, balik tayo doon sa sa usapin ng eleksyon, no. So, nabanggit mo paring Bert na dumaan yung tama at yung matuwid, no. So, ito ang hinahanap natin, isang tama at tuwid na daan. Pero ang isang lahat naman din siguro naghahangad ng isang tama at matuwid na daan. Pero bakit natitisod pa rin ang tao, no? At alam natin na hindi karapat-dapat yan iboto, yan pa rin ang binoto, no? So ano masasabi natin at paano natin matulungan itong mga taong ito na maaaring sabihin natin bulag sa katotohanan? Hindi naman siguro bulag yan, alam nila yan eh. Pero bakit natitisod pa rin? Yung kasi yan eh, yung madalas sinisisi yung botante. Siyempre, responsibilidad din nila yan. Pero sa totoo lang, alam mo, Father Aris, Nimpa, mas gusto kong usigin, untagin, yung mga opisyal na sila yung nanloloko eh. Oo. Lahat naman tayo pwedeng maloko eh. Pero yung the fact na gumagamit sila, nagbabayad sila ng mga trolls, talagang sinasadyang manloko. Dapat inuusig talaga yan. Oo. Ngayon, lahat tayo may katungkulan na linawin mag-aral, magsuri. Pero yung iba sa atin, busy, abala sa paghanap buhay, tapos umaasa lang tayo sa cellphone eh. Umaasa lang tayo ngayon sa cellphone. Hindi na makapagbukas ng TV para sa mga balita. Sa cellphone cellphone na na lang. lahat. Yes. Eh ngayon, yan ngayon ang sinasamantala, yung social media, ng mga maraming pera, pambayad, nire-recruit yung mga marunong, mahilig mag-cellphone, mag-TikTok. Kaya sila yung talagang mas gusto kong targetin. Pero, target ko rin yung, babalik na naman ako sa mga institusyon na nagtuturo. Ngayon, dito pumapasok ang simbahan. Sa totoo lang, marami tayong pagkukulang. Oo. Pag tinignan ko hanggang ngayon, ang katisismo, hindi talaga sinasama yung Catholic social teaching. Hanggang ngayon. Kaya naman ang nangyayari, kapag may ilan sa atin na galing sa pananampalataya, sa turo ng simbahan, ay bibigkas ng karapatang pantao, aktivista, parang ano ba, parang personal na lang yan, quirk nung pare. Hindi eh, official teachings yan eh. Official teachings yan. Ang problema kasi, yun nga eh, siguro, yung katisismo na anemic, maputla, nagsisimula rin sa seminaryo. Marami ring pagkukulang sa seminaryo na nag-aral naman ng mga turo ng simbahan. Pero pagdating doon sa formation ng mga madre, mga pare, formation ng mga laiko, at ang pinakamagandang magagawa ng isang judge, retired judge, ay mag-Eucharistic minister. Minister. Di ba? Ginagawa nating maliliit na pare. Samantalang kung ano yan, kung CPA yan, kung judge yan, kung police ba yan, ang dami niya lang pwedeng maitulong sa pagpapaginhawa ng lipunan sa landas ng simbahan. Eh hindi, ang gusto lang natin,
mag-arrange ng bulaklak o ayusin yung altar, no? Nalulungkot ako sa ganon. Ang dami nating sinasayang. Dami natin. Para bang meron tayong mga ano, meron tayong mga kahoy na nara, ginagamit natin panggatong sa pagsasaing. Sa, Ganun eh. sa halip na going with bless, no? Oo, nangihinayang ako. Hanggang ngayon, pag nagsalita ka tungkol sa karapatang pantao, ng buting halalan, gobyerno, pamamahala, para bang ano ka, revolusyonaryong aktivista, na para bang may hawak kang barel na ganyan. Hindi ganun eh. Mali yun. Uulitin ko, parang meron kang kahoy na nara, ginagamit mo lang na pangsaing, Pang, panggatong sa ano. Ang gatong. panggatong sa pag-iyaw mo ng tuyo, no? Sinasayang natin ang matitipunong turo ng pananampalataya. Mm. Yun nga isang ano, no, talagang malaki rin pananagutan ng ating institusyon, mismo ang ating simbahan, no, sa mga nangyayari na sa ating lipunan. Kasi may pagkukulang nga. At saka siyempre yung pagkalat ng mga fake news, kagaya na lang, no, kapag sinabing aktivista, ikaw isang komunista, no? So, lagi nilang binitbit-bit itong mga ano, na pagka ikaw isang aktivista raw, ikaw isang komunista. Kaya pag isa ay komunista, hindi ka naniwala sa Diyos. So, ganon yung mga, ganon kasimple lang yung mga ginagamit ng mga tao na walang katuturan. Siguro po Yan. dahil sa lack of education po, siguro sa simula pa lang, elementary pa lang, dapat yan isama na sa subject pag-aralan para maliit pa yung mga bata, elementary pa lang, alam na nila kung anong ibig sabihin ng activism. Totoo yan. At Totoo yan. Mhm. so sana yung tamang dosage sa elementary, ganito yung kakayahan. Yeah. Wag magtapon ng plastic sa ilog, yung mga ganyan, no? Ganun. Ah, hindi yung grade 4 nagko-confessal sa pari, Father, I committed adultery. Ay, buti ka pa. Adultery. Samantalang yung pagtatapon ng plastic sa ilog, sa kalsada, hindi kinokumpisal, no? Hindi kinokumpisal. Ano yung sense ng common good, yung public space, yung respect for dignity of other people, etc. No? Ngayon, gusto ko rin sabihin na may iba pa tayong mga sources. Biblia, ang dami-dami na diyang ang ganda-ganda. Meron ding turo ng simbahan, ng mga encyclical. Alam mo, meron din, gusto kong bumalik sa Quaresma. Meron ding mapupulot doon sa mga popular religiosity. Ganon. Mhm. Ang isa na dito, yung kanina binanggit sa pabasa ng pasyon. Ayan, no? Alam mo, dito meron akong pasyon, ha? Oh, pasyong Dala-dalawa, mahal. Father, Mahal yan. na Jesus. Dala-dalawa yan. Dalawa tong printed, pero meron pa akong iba, yung kay Gaspar Aquino de Belen, yung Passion Luna, Ano ang kinalaman nito? Gusto kong pagdugtong-dugtongin natin, ha? Noong si Jesus ay namatay, inilibing siya. Ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 28, sabi ng mga leader ng mga Hudyo, sandali, sabi ng mama na yun, mabubuhay siya sa ikatlong araw. Bantayan mo nga, pabantayan natin yung libingan. So, nag-assign ng mga sundalo Romano. Ano nangyari? Nung nabuksan ang nicho, nag-report yung mga sundalo. Nung tumatakbo yung mga sundalo, nakasalubong pa nga nila yung mga babaeng galing sa nicho. Nag-report, Sir, nabuksan ho yung nicho.
baka talagang nabuhay talaga si Jesus. Sabi ng mga leader, "Shh, huwag kayo maingay." Ito, isa-isa silang sinuhulan ng mga Mm. leader na relihiyoso. Ang sabi, ang ikalat ninyo, fake news na to. Nakatulog kayo. Habang natutulog kayo, Nakaw. ninakaw yung katawan. Ito. Sige, ito na. O, bawat isa, tanggapin mo. Okay. Salamat, sir. Ay, sandali, sir. Paano kung sabihin namin nakatulog kami? Papagalitan kami ng commander namin. Sabi sa kanila, huwag kayong mag-alala. Kayo nga, binigyan ko. Yung pang-commander nyo pa. Di ba? Mas malaki sahod o Malaki-laki. suhol nun. Mas malaki yung, mas malaki yung Malaki bigayan suhol doon. nun, kapo. Mas malaki ang bigayan doon. Nakita mo ha? Itong connection sa eleksyon, ano? Mas malaki ang Yes. bigayan doon. At pinakalat ang fake news. Doon, yung iba hanggang ngayon, yan pa rin ang paniniwala. Diyan nagtatapos ang Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 28. Ngayon, itinutuloy yan sa pasyong mahal ni Jesus. Mhm. Ano ang alam mo, ang haba-haba ng kwento na nung nabuhay si Jesus, nung nabuksan yung nicho, may isang sundalong Romano na nag-report sila. Sinabihan sila, eto, tanggapin niyo to. Sabi ng isang sundalong Romano, Sir, hindi ko matatanggap yan. Bakit? Konti Totoo lang. naman nung saksi kami eh. Totoo naman talaga eh. Sabi, wah, magkano ba kailangan mo? Dadagdagan ko. Hindi mo binibenta yung boto ko, yung gano'n, no? Hindi mo binibenta yung prinsipyo ko. Totoo, saksi ako. Saksi ako. Sabi, pag matigas ang ulo mo, yung ibang mga tao dito, mga kasama mo, nagpabayad na, papugutan ka namin ng ulo. Sabi, putulin nyo na lahat ng pwedeng putulin. Bahala kayo. Nakakatuwa, babasahan ko kayo ng pasyon. Dahil Mhm. si Ditz, sabi, meron tayong mga tradisyon. Sabi dito, ngunit yaong silong hinos, kapitan timtimang loob, munti may di nalamuyo sa pangakot mga handog niyong mga Pariseyos. Ano yan? Ngunit yung si Longinos, kapitan, timtimang loob, munti may hindi siya nalamuyot, hindi siya naakit, hindi siya bumigay sa Mm. mga pangako at mga handog nitong mga Pariseyos. Mm. Kaya tang isinagot sa mga hunghang na loob, aniyay kahit malago, hininga ko may matapos, ay aking ipagbabantog. So kahit na daw maputulan siya ng leeg, makitlan siya ng buhay, hindi siya titigil na ipamahayag sa Ang salita ng paligid, Diyos. sa sambayanan, yung totoong nangyari. Nangyari. Kaya ang ginawa ko, merong inutusan na pinugutan siya ng ulo. Mm. Tapos, itinanghal siya. Itinanghal siya na isang bayaning kapitan. Mhm. Ipinahayag na rito ng bayaning si Longhino sa madlat maraming tao na nabuhay niyang totoo ang poong Hesus Kristo. Kristo. Kaya sa pasyon, marami to mahaba ito yung kwento ni Longhino. Kaya lang Yes. hindi napapansin. Ngayon, ang sabi, itanghal natin si Longhinong matapang, bayaning kapitan, may matimtimang loob, may paninindigan, hindi nagpadala sa kung ano mga suhol, mga alok, mga handog, at pinanindigan niya, sukdo lang ialay niya ang kanyang buhay. Ngayon,
Buhay. Natatapos na ba tayo dyan? Hindi. Pag pumunta kayo sa Marinduque, merong Moriones Festival. Yes. Sino ang bida Moriones. doon? Ang bida doon, di ba yung may mga nakamaskarang Roman soldier? Ang Yes, bida doon, isa doon sa Roman soldier, ang pangalan si Longhino. Ginawa kong bida yan dito sa aking libro na ehemplo. Spirituality of Shared Integrity in Philippine Church and Society. Oh, no. Na Ehemplo. ang bida doon sa Moriones, Ehemplo. dapat hindi yung pumutol ng ulo. Ang bida yung nanindigan sa totoo. Oo, di ba? Ngayon, nakakatuwa kasi sabi ko, kinausap ko yung mga Moryon, yung mga sundalo na may mga maskara. Sabi ko, anong pakiramdam ninyo na dilat-dilat ng mga mata ninyo? Inagupit nyo si Jesus. Sabi, sir, sana ang tignan ng mga tao yung kalooban namin habang nagdadrama kaming ganyan, parang kami rin mismo tinatamaan dahil makasalanan kami. Ganon. Eh sabi ko, yung Longhino, yung gumaganap ng Longhino, paano nyo pinipili? Sabi, ay sir, hindi basta-basta yan. Kailangan yung mapipiling Longhino, gaganap na Longhino, may marangal na pamumuhay. Ang hanap buhay niya marangal at saka tapat siyang asawa at mabuti siyang ama sa kanyang mga anak at walang daya yung buhay niya, yung pagtatrabaho niya. Wow! Ibig sabihin, Malinis. magandang modelo pala to ng eleksyon. Ng paano ba pinipili ang dapat namumuno sa ating sambayan? Ang Yes. galing, ano? Gusto kong bumalik doon, mag interview pa ako. Palagi ko marami pa akong matututunan doon. Ngayon, doon sa Sinakulo, doon sa mahal na araw sa Marinduque, ang katapusan ng mahal na araw, hindi yung pag-akyat ni Jesus sa langit. Hindi. Yung pagkabuhay. Hindi. Nung nabuhay, si Jesus, dito na ngayon magsisimula ang drama. Kasi uusigin ng mga otoridad si Longhino. O magkano kailangan mo? Sabi, hindi nga ako pinagbibili yung ano ko, yung prinsipyo ko. Eh sabi niya, ang ganda ng debate nila. Sabi, sino ka ba? Ang laki-laki ng Roman Empire. Maniniwala ba sa iyo? Maliit ka lang. Isang boto ka lang. Di ba, no? Isang boto ka lang. Hindi Isang maniniwala bala sa ka iyong lang. Roman Empire. Oo. Isang bala ka lang. At yung mga kasama mo, humarap lang, naging praktikal lang. Tumanggap. Eh ngayon, mapapaaral na nila yung kanilang anak sa magagandang eskwelahan. Eh ikaw, uuwi ka sa bahay mo na na walang dala sa misis mo. Hindi ko naman pwedeng maatim sa body ko na yung talagang nasaksiyan ko na nabuhay si Jesus, siya na talaga yung anak ng Diyos. Bahala na, nag-alay nga siya ng buhay niya eh. Ako pa ba na tagasunod? Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. So, pati pala sa popular religiosity, meron tayong makukuha dyan. Meron tayong makukuha na kagitingan ng loob. Na sana, pag sinabi natin kailangan ng education, ng katisismo, hindi lang basta mga turo, Bible passage, yung ikwento natin sa paraan na magiging inspirasyon. Yung mga apostol na nagkaroon ng buhay, yung mga babae na hindi humiwalay kay Kristo sa pagdadala ng pagpapasa ng krus hanggang sa mismo sa paano ng krus, yung mga babae na unang nagbalita sa mga tao na buhay si Jesus, yung kagitingan ng kababaihan, yung yung panlulupaypay ng apostol pero nagbangong dangal. Yung gano'n, tapos meron pa pala pati sa pasyon. Pati yung palang pasyon ay mayroong mapagpalayang mga turo. Yung palang mga popular religiosity, meron tayong makukuha dyan. So, buuin natin yung ating pananampalataya. Oo. Tumpak. So kung tutuusin, napakarami din pala natin mga resources, no, na mismong nagmumula sa atin, no, sa ating
napakasagana ng ating tradisyon para sa pagtuturo kung paano natin tunay na sa buhay yung ating pananampalataya. So, medyo lumalalim ng gusto ng gabi at nakakataba ng puso no ang ating napakinggan Yes. mula kay Paring Bert, at siguro sa tingin ko kahit yung mga nakikinig no, may mga comments nga rin dito na magaganda at may mga nanghihinayang din no. Siguro marami pa tayong mga pagkakataon na mapag-usapan natin itong mga bagay na ito. Kaya siguro sa puntong ito, ewan ko lang, kasamang Nimpa, meron ka ba gustong ihabol na tanong? Maliwanag naman po. Naintindihan ko Okay. naman yung paliwanag ni Paring Bert. Siguro Okay na po. so Paring Bert, hingi lang namin yung iyong huling mensahe sa ating huling hapunan ngayon, may huling mensahe pa. No? Anong mensahe mo sa ating mga kahimpapawid sa gabing ito? Yun, siguro, may ilang araw pang nalalabi. Siguro, butas-butas pa yung listahan natin. 12 senador. Parang awa nyo na. Ito, parang pakiusap bilang kapatid, kababayan. Parang awa na po natin. Maawa naman po tayo sa bayan natin. Huwag naman nating babayaan ang bayan na parang si Jesus na inahagupit, pinagtatawanan, pinagsasamantalahan. Parang awa nyo na. Huwag po tayong kumapit at kumampi at sumuporta sa mga mararahas, sa mga may dugo sa kamay, pati sa bibig, sa mga mahilig magmura, mahilig pumatay ng tao, ng kapwa-tao at nag-uutos pumatay. May pamilya na sakim na para bang wala nang ibang matitinong tao sa kanilang probinsya, sa kanilang siyudad. Parang awa na natin. Awa nyo na. Pumili ho tayo ng mga matitino. Parang awa nyo na. Yun naman ng mga matitino, sana katulad ni Longhino, wag naman masyadong mahiyain, wag naman masyadong kimi, ilantad natin ang ating sarili, stick your neck out, talagang pumosisyon. Huwag niyo sabihin, hindi kami oposisyon, hindi kami ganyan. Come on. Come on. Ngayon, huling punto na lang. Eleksyon po ay hindi lang ito pagpili ng kung sino ang iluluklok natin. Kasama rin po dito ang hindi pagpili sa mga balasubas. Kasama rin dito sa akto, dito sa galaw ng pagpili ng mga matitino. Gusto rin nating ibagsak ang mga malulupit, ang mga mararahas, ang mga magnanakaw, mga sakim, mga korap, yung mga hindi makapagpaliwanag kung saan nila dinadala ang pera, yung mga kakampi at kakutsaba ng mga pogo, ng mga family, ng mga sindikato ng droga, yung mga pinibenta ang ating bansa. So, ang eleksyon po ay isang paraan para itaas ang mga nasa laylayan. Isang paraan din to para hilangin pababa, madala na tayo. Kung nagkamali man tayo noon ng pagpili, madala na tayo, maumpog na tayo, ibagsak ko natin sila at itaas naman ang mga bagong muka, bagong tinig, bagong pag-asa. Yan po ay isang banal na gawain sa mga susunod na araw. Maraming salamat po, Father Albert. So with that note, kami po ay nagpapasalamat at siguro sa ating mga kaimpapawid, no, sana mauntog tayo. Mauntog ang ating mga budhi at piliin natin ang matuwid at ang tama at nasa mga kamay natin at sa ating isip at puso ang kapakanan at kinabukasan ng ating bayan. So hanggang dito, nais naming magpasalamat kay Paring Bert. Sana sa susunod, no, marami pa tayong mga nakahanay ng mga tatalakayin at sana'y pag-ibigyan muli kami.
paring Isang Bert. text lang, isang text lang. Salamat. Ayun. Kung ito lang yung pagsuporta ko sa napakadakila niyong gawain. Maraming salamat. Ate Nem? Salamat po, paring Bert.